Okay, welcome po dito sa ating munting YouTube channel. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang kahilingan at katanungan ni Karim Sapayan. Karim Sapayani. Okay, sabi niya, Sir, gawa mo video paano ang tamang paghawak sa revolver at sa di-magazine na pistol pag nagpapaputok na. Okay, so gagawin ko ng konting demonstration ito at bago natin yan sagutin, gusto ko lang munang bumati sa lahat at magpasalamat sa ating 39,400 plus na mga subscribers, lalo tigito sa mga hindi nag-skip ng ads dahil tayo nga po isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan. Ang purpose po talaga ng ating YouTube channel ay para makatulong dun sa 6 na estudyante na mga bata na anak ng mga single parent. At kaya nga po yung kinikita ng ating YouTube channel ay para sa kanila. At bagamang kulang pa ay okay lang naman dahil wala naman tayong pinapag-aral. At pasasalamatan ko lamang yung ating mga sponsor, mga nag-sponsor, yung mga nagpapadala dito sa ating GCash number. Yung number na nasa likuran natin, okay? Shout out kay Alfredo Isidro Ordisipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jubil Platoon ng Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbet ng Kia Motors Kuwait, kay Anthony Ibangidista ng Pasay, kay Conrado Ilulaylio at kay Junar Diaz. Gayon din doon sa ayaw magpakilala, tawagin na lang natin na Mr. Adrian. Okay, at maraming salamat din lalo tigit kay Jubil Platoon sa kanyang pagpapakulay o pagpapadala sa ating mga premiere na mga videos. Okay, sana marami pang tumulong at magpadala sa ating YouTube channel para marami pa tayong mga batang matulungan. Okay, at doon sa mga bago pa sa aking YouTube channel, yung tinatanong kung ano ang saan ako at magpapagawa ng baril, ay wala pa ako sa Pilipinas. Ako po 25 years na nag-abroad. 20 years na po ako dito sa Kuwait bilang isang firearms instructor, gasmate at consultant. Okay, kaya hindi ninyo makukuha ang serbisyo ko sa Pilipinas dahil wala akong shop dyan at isa pa ako wala dyan sa Pilipinas. At yung mga may gustong bilhin tungkol sa baril ay sa gun store kayo magtanong. Okay, so yan. So, ididemo lang natin yung paghawak sa revolver at sa, kasi ang sabi niya, tamang paghawak sa revolver at sa mga pistol. Okay, unang-una, bago tayo humawak ng baril, ay may susundin tayo na 4 cardinal rules. Okay, unang-una, always think or assume that the gun is loaded. Lagi nating isipin o consider every firearms as loaded. So, yun lagi ang isipin natin na ano. Kaya nga ang pangalawa ay kahit yan ay walang bala, i-consider natin na may bala yan kasi baka para hindi maka-aksidente. Pangalawa, when you hold your gun, always trigger finger off. Ang trigger finger off ay ganito ang position, hindi man yun dito. Okay, nandyan. At pangatlo ay yung always point your gun on the safe direction. Okay, do not point the muzzle of your gun to anything you do not wish to destroy. At ang pangalawa ay be sure to your target. Kasi may mga dapat sigurado tayo sa target, hindi may kumaluskos lamang ay binaril na natin. Baka yun ay may ginagawa lamang doon kababalaghan. Okay, so yan ang mga dapat natin tandaan. So, para natin masigurado na pag tayo mawak ng baril, ay lagi natin, pag revolver, i-check natin lagi ang cylinder. Ayan. At subukan natin i-check na ganun. Ayan. Okay, so, at ganun din, pagka halimbawa ay gustong hawakan ng ating kaibigan, o gusto niya hawakan yung ating revolver, ay nakaganito ang posisyon nating iabot. Huwag nating iabot ng nakasarado. Baka yan ay pag-abot natin ay biglang kalabitin. Hindi pala alam niya yung mga shifter, biglang kinalabit ay delikado. Kaya
laging iabot natin ang revolver na nakaganyan. Okay, nakaganyan lagi. Ipapakita natin yung ano na walang chamber load yan, walang laman ng ano. So, okay. So, yan. Punta na tayo sa paghawak ng baril. Ang revolver, pag humawak kayo ng baril, may mga humahawak na ganito. Ganito ang style. So, ito yung Weber, ito ang nagpauso nito ay yung Amerikano na official na si Weber. Kaya may tinatawag tayong Weber stance. So, hindi, okay naman ito. Wala naman akong problema. Pero, ang sa akin, pagka malakas ang baril, yan ay maghihiwalay. Maghihiwalay yung kamay natin. Okay? So, kumbaga hindi stable. So, wala naman akong problema sa ganito. Pero ang para sa akin ay ganito ang hawak. Ganito. Yung strong hand mo at yung weak hand mo ay nakapadalawa at yung bakanting yung exposed na grip ay i-wrap up natin. So, wala kang makikitang naka-expose na grip. Kumbaga balot na balot 'yan. At ang kamay mo, ang thumb mo ay nandito. Okay, wag mo ilalagay dito kasi mabibreak niya yung ikot ng bola. Okay, sa may bandang baba. Okay, sa may bandang baba. At wag mo ilalagay diyan. So, yan, nakaganyan. At ang isa pang kagandahan nito ay madali mo siyang ikak. Okay, kung gusto mo siyang ikak, madali mo siyang ikak. Ganon. Pag ganun lang, ikak mo. Kung gusto mo halimbawa mag-precision, malayo yung target mo, siyempre mas maganda yung mas malambot na yung trigger. So, pwede mo siyang ikak ng mabilisan. Ayan o. At madali mo rin siyang i-open pag naubos ang bala. Kasi yung kalimitan mga revolver nandito, madali mo siyang i-open ang kanyang cylinder. Kamukha nito. Yan o. Pag press mo nito, at itutulak mo lamang ng iyong daliri dito sa kabila para bumukas. At madali ka makakapag-reload. So yan ang mga tips ko lang. Tips ko lang naman yan. Hindi ko naman sinasabi na ganun ang gawin ninyo. Kumbaga yan ang mga basic. So ganun. At wag na wag ninyong hawak kayo dito. Dito sa may bula. Sapagkat yung mga revolver, may blue back yan dito sa side. So pagka pumutok yan, at nandito yung inyong kamay, masusugatan kayo. Dito, may blue back yan dito. May lumalabas yan ditong apoy at may pressure yan dito. Okay? So, wag na wag ninyong ilalagay yan. Isa pa, mabibreak nyo yung ikot ng cylinder ng bola. Okay, so ganun ang paghawak ko. Okay, kung may alam naman kayo na iba ay hindi ko naman inaano. Basta't yun ang tinuturo ko sa aking mga shooter. Okay, pagdating sa revolver. At okay, iba naman yung sight alignment kasi ang tinatanong lang ay yung tamang paghawak. Ayan. So ganyan ang paghawak ko. Okay? So, iba naman yung sight alignment, marami pang ano yan at pwede sigurong gawa natin ng videos yung kompleto nito. So, ang tinatanong lang na may paghawak. So, ganun ang paghawak ko. Okay? Yan ang sa revolver. Okay, pagdating naman sa mga pistol. Okay. Pagdating naman sa mga pistol, ganun din. Lagi ninyong chichikin ang chamber kung may chamber load. Release lagi ang magazine. Consider your gun as loaded. Bakit consider your gun as loaded? Para hindi natin paglaruan. Kahit yan ay walang bala. So, okay. Pagdating sa revolver, meron ding humahawak ng sa mga pistol, meron ding humahawak ng ganito. Pero tandaan ninyo na pagka ilalagay lamang ninyo ang inyong daliri dito kung kayo ay ready to fire. Okay, lagi nakaganyan yan. Kung ready to fire na kayo, sure na kayo sa target. Okay, always trigger finger off unless you are ready to fire. Yan. So, ganyan. So, ganyan. Ang sa pistol, ganon din. Naka-wrap din dito yung support hand, yung weak hand, andi dito. Ayan. Meron ding dito
ito may serration dito, meron din dito inilalagay yung kanilang daliri. Walang problema yan. Yan ay nakakatulong yan sa recoil ng baril. Kung yan ay diyan kayo nasanay. Pero ako, hindi ako naglalagay diyan kasi pag yan ay nag-quenching kayo, ay medyo pagka sumabay ito sa kalabit, gumaganon. Pero nasa sanayan yan, kaya may mga ganyan. So, ako, komportable na ako dito. Wala namang problema doon. At ang isa pa, ang aking kamay ay nakaganito din. Okay? Pagka inilagay ninyo ito dito, posibleng hindi mag-open na, pag nilagay ninyo dito sa ibabaw, posibleng hindi mag-open slide yan pag naglasyat. Kasi nga, mabibreak ninyo itong slide stop pag nilagay ninyo yan dyan. So, dito ako naglalagay. Okay? At madali rin ninyong maabot ang shape. Okay? Kung kayo ay magsi-shape, ayan magsi-shape kayo at mag-unshape, madali rin ninyong maabot yan. So, ganyan. At yun namang kamukha ko na maliliit ang kamay. Maliliit ang kamay. So, walang bala. Itong release magazine ay mahirap maabot. So, ang gagawin natin ay medyo mawawala yung ating grip para natin maabot. At saka natin mapipress na ganun. So, may tip ako dyan sa ganyan. Pag ako ay pumuputok na ganyan at nag-open na ganyan, ang ginagawa ko dyan ay ito na mismo ang ginagamit ko. Ito na mismo. Ito na ang ginagamit kong pagka ganyan ko, ganyan na. Okay, kung ayaw ko naman siyang ibagsak, ay dito na. Kinukuha ko ng ganyan at lagay na sa bulsa, kuha ng bago at ganoon ako kanya-kanya tayo ng style, hindi ko sinasabing ganun lang ako at ako'y ganito humawak. Ang importante naman yan, tinatanong yung tamang paghawak Yan, ganyan ako humawak ng so, ang pagputok ay meron niyang stance, may front sight, rear sight alignment, merong breathing, proper breathing, marami yan, may sight alignment. Yun ang mga tama at yung paghawak lang ang tinanong. So, yun lang ang ating ginawa ng videos. Okay, so at yung mga nagpa-practical dyan, kung kayo ay mag-change magazine, ay yung kayo ay palipat sa isang shooting point. Pagkatapos ninyo pumutok dito, mag-change magazine kayo habang kayo ay nagta-travel papunta doon sa next shooting point. So, ganun ang para hindi yung kung kailan kayo ganyan, naubusan kayo ng bala, saka pa lang kayo magsasaksak. At isa pa, kung kayo ay mag-change magazine, ganito ang hawak ninyo sa magazine. Para itong daliri na ito, kahit hindi kayo nakatingin, ito ang kumbaga mag-guide sa magazine, doon sa receiver, para ninyo maganon at sabay hawak na. So, ganun ako kung humawak. At kung meron naman kayong ibang style, hindi ko naman sinasaklaw yun dahil iba-iba naman ang style natin. Iba-ibang style ng mga shooter. Pero ako ang tinanong, so ganun ako humawak ng baril. Okay? At ang isa pa, itong B-shape ng ating palm ay sakto dito sa may beaver tail. Yan isasagad ninyong ganun. Dahil kung yan ay nakaganyan, malakas mag-recoil yan. Kumbaga, walang control ang recoil niyan. Okay, malakas ang sipa niyan. Kaya yan ay sakto yan dito. Yan doon sa kanyang beaver tail. Okay, sapul na sapul yan. At ang grip, ang pressure ng grip ko niyan ay 50%. Hindi yung todo, 50%. Okay, meron yung unang nagturo sa amin na ito ay patulak, ito ay pakabig. Pero wala namang yun. Walang problema. Walang problema yung kung sa At ang inyong mga kamay ay hindi yung nakaunat na ganun. Hindi nakaunat na ganun. Kasi pag nag-recoil yan, sasama yung katawan ninyo. Sasama yung katawan ninyo ganyan. At gaganon kayo.
So, medyo ito ay hindi nakalak. Kasi pag nakalak yan, ay ang atras niyan ay pa ganun. Pero kung yan ay medyo bali na ganun, ang atras niyan ay maglalaro yan parang may shock absorber. Gaganyan yan. Gumaganyan yan kung malakas ang recoil ng baril. At mas mabilis kayo makakaputok. So, ang laging ano ko diyan ay naka-isosceles triangle tayo, nakaganon. Para kung nandiyan yung target, pagpaling natin ganon, nakaganon yan. Hindi yung dito tayo nakaganon, gumaganon pa tayo. Maliban lamang kung tayo nasa barricade. Okay, pero kung open yan, ay laging sinasama ko yung katawan para yung muscle memory at yung ano ay laging nakaganyan. Nakaganon. Kaya dapat magiging flexible tayo. Okay, so kanya-kanya naman tayo ng ano, hindi ko naman pinipilit na ganun talaga ang gawin ninyo, pero practicein ninyo. Ang sa akin lamang ay yung importante ay yung cardinal rules ay masunod para maiwasan natin yung aksidente. Okay, at siguro pag ako ay umuwi sa Pilipinas, baka mag-clinic tayo doon at mag-actual shooting tayo. So, yun lang ang masasabi ko. At sana, dahil dun sa tanong ni ay nabigyan tayo ng kaunting linaw. Kung meron kayong mga magaganda pang o wala namang masama na pagsamasamahin natin yung alam natin. Ang sa akin ay practicein ninyo kung saan kayo komportable. Baka sabihin naman ninyo, bakit pag hindi ko baga sinunod yung tinuturo, hindi ba ako tatama? Hindi naman ganun. So, walang magaling sa tsamba. Okay, wala nang gagaling pa sa tsamba. Okay, yun ay para lamang natin mapadali at yung basic ay masunod. Okay, sana Karim Sapayani, sana nasagot ko yung iyong kahilingan at pagsamasamahin natin yung yung ating alam. Okay, at ang importante may practice tayo. Babasahin ko lamang sa community guidelines yung mga top commenters natin. Okay, si Unico Iho ay may 100 plus na mga engagement at si Boy Omay ay ganyan din 100 plus ang kanyang engagement. Sumunod ay si Raymond Vincent may 43 na engagement. Si Robert Almario ay 12 ang engagement. Si Aliboy Palaboy ay 3 ang engagement. Okay, lang kayo, mag-comment, mag-thumbs up, at mag-share para yung inyong mapasama kayo dito. Kasi hindi ko naman pwedeng pagbigyan kayong lahat. At ito naman ay nirarandom ito ng YouTube. So ito yung mga community spotlight weekly, highlight of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, shout out kay Unico Iho, kay Robert Almario, kay Raymond Vincent, kay Aliboy Palaboy at kay Boy Omay. Okay? Meron tayong basher ngayon, pero wag na nating intindihin yung basher. Palagay ko yun ay magagawa ng paltik. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Hanggang sa muli. God bless us all. Thank you very much.